Good morning mga kabisi, ay good afternoon na pala. Medyo tinangali kasi ako dapat sa umaga ko ito ginawa. Kaso naglaba pa si busy nanlata. Ay naglinis kasi ako ng carpet kahapon ng trabaho. Diba? Kalaway ubas. Ano ba to? Ba ubas nga, parang ubas. Hindi ko alam, baka sili rin. Malalaman kung ubas yan. So alisin ko muna yung siling labuyo kasi yung dahon pananahog ko sa yung buto nito kinukuha ko pang binhi. Nilagay ko sa repe natutuyot na, dapat ikuhanan na ng dahon. Ito yung maliliit na to, wala na halos. Hindi naman to masakit sa kamay, maliban pag inaalis niyo buto kailangan magdo-double gloves kayo, tapos disposable yung gloves para maitatapon nyo kaagad dahil natutuyot sa sobrang init ng araw, kaya pwede na itong kuhanan ng binhi. Itong isa medyo may green pa sa gitna, so tingnan natin. Madali naman yung malalaking dahon para sa susunod yung maliliit pag lumaki makukuhanan pa rin. Tapos hugasan lang. Marami kasi akong tinanim, kaso yung binhi na tinanim ko siguro tuyot na yung labuyo, kaya hindi nagtuloy kasi kailangan ito marami para lumasa. Hugasan lang mabuti. So pag biglang nag-init ang kasi ng GoPro, biglang humihinto. Kaya huwag niyo kalimutang mag-subscribe para mapanood niyo din yung mga luma kong videos. Ito nakaraang taong pa ito tanim. Hindi lang namin binubunot yung mga ugat kasi minsan may mga halaman at mga tanim na pag di nyo tinanggal namumunga pa rin next year kahit winter dito sa California, USA. Kahit mainit dyan, lalagay nyo lang sa lilim, mabubuhay pa rin. So yun lang ang malaki. Mahirap naman itong tanggalin. Maliliit, hindi naman siya masyado na rin lalasa. So pa-share ko kayo sa ubas. Nagsabit din kasi ako ng pandikit ng langaw dahil nung nakaraang taon kaya pala nilangaw nakakagat ng uba ng ibon, nalugas yung bunga. Siyempre gusto ng mga langaw matamis kasi ang ubas. Meron din matabang, ito naunahan ako ng ibon, kaya nilagyan ng mister ko ng harang. Ayun, ito pwede ko nang anihin, pasas, panahog sa buko salad. Hugasan lang. So tingnan ko kung makakapasok dito. Nilagyan ng net kaya matagal, medyo silip-silip na yung ganyan.
nabahala siya sa mga ibon. Baka maunahan nga naman kami at wala namang space. Nagnilaga para masilip kung ano lang update dito. Sabagay safe to. Kahit ahas hindi makakapasok. Pero alam niyo naman ng mga ahas, lalo na sawa. Wala naman ako nakikita pang sawa at cobra dito. Maliit lang na ahas, may nakita kami. Kaya niyang butasin tong mga yung mga window na screen, kaya niyang punitin ng ngipin niya. Kasi meron kaming window screen sa Philippines, yung bahay ng mother ko. May bilog na butas na ganyan. Kaya naakyat na rin ng sawa yung kesame. Nahuli naman. So, ito naman, nectarine. Ito medyo malapit na. Konti lang ang binunga. Konti lang. Nag-alis ako ng dakta nung nakaraan. So, dati may apricot din dyan. So, iikutan natin to. Ilalagay ko na muna din ito. Baka sa hapon na mag-ani, nahulog pa isang dahon. Hugasan naman yan eh. Ito may talong. Kadalasan pag sobrang init, yung talong dito naninigas. Pero may nabibili naman ng malambot sa mga Filipino store, gaya ng Arlan Pacific, Seafood City Supermarket. Yan. Ikutan ko yung mga plums. Dumami ang pula ngayon, kaya lang nasunog yung ano niya, balat. Yan, naging prawns. So, itong nakundot na to sa puno, mas yung iba kasi marunong silang mag-preservative. Pwede rin ito, masarap na gawing candy, yung medyo maasim kahit yung sa pinya. Ito masarap gawing candy, yung medyo maasim-asim. So pupulutin ko itong mga nalaglag. Ayan, dito uli ako, ligid na ipakakain yan sa squirrel. So yung mga pwede sa pagong mga buo. Ito eh, ayan, yan ang bunga. Kunin ko na yung mga kundot. Para hindi magpiesta mga langaw at langgam. Pag season kasi ng prutas, talagang malangaw. Kasi ano yan eh, ang langaw naaatok sa matatamis. Bigay ko to sa pagong turtle. Ang English sa pagong turtle. May hilaw pa naman. Madali kasi kunin yung yung mga nahulog. So ito, dalawa. Lalagay ko sa rep para or tatlo may makain ako. Yan, ganda. Kinis. Pitasin ko na kaya muna yung magaganda. Makundot din.
Maganda kasi yan sa puno. Meron pa palang naiwang magaganda. Ayan. Medyo maliit na yung nandun. Uy, cute. Ito, tignan ko kaya ito medyo may green pa. Eh kahit bata ay abot. Ito kundot sa puno. Pagpalakain kayo ng gulay at prutas, hindi kayo manlalata, bababa ang cholesterol nyo, bababa kapag may high blood kayo, may iwasan nyo ang sakit sa puso, magastos na sakit ang puso, sa puso. Mahal pala ang pacemaker. Bukod doon, iba ang natural na puso. May kailangan mahalaga nag-exercise paminsan-minsan, saka physical activities, nakapanlalata ang higa ng higa. Yan, ito kundot. Hindi pala ang kundot. Kaya mahalaga din na may gunting. Kaya nito may diferensya sa pagong ititira. Kaya hindi rin masasayang yan. May kakainin ng pagong. Bigyan ko rin yung pugo para may vitamin C sila. Tikman ko rin yung kulay pula na yan, kung ano lasa. Hindi ko pa natikman yung kulay pulang plums. Dumami kasi ngayon. Ito medyo malambot. Mga dalawa. Maganda kasi yung maganda ang balat. Tingnan nyo to. May kagat na ng ibon. So, may natira pang purple. Maiwan na yan. Hindi pa masyadong hinog. Marami rin kaming inani ngayong purple dito. Ngayong taon kasi umulan ng sagana ngayon sa California, USA. Unlike before, madalang uulan. Siguro sa loob ng isang taon, isang beses lang umulan ng malakas o dalawa. Hindi pala ulan dito. Minsan-minsan nagbibindi. Yung tignan nyo, windy. Pero hindi pa masyado yan. May windy na natangayan sunflower. Yung sunflower na malaki. Kaya maganda ang may mga tanim kasi nauunang tamaan ng mga kagaya ng mga puno kaysa bahay nyo, ganun. Kaya maganda pag maluwang ang bakuran nyo, magtatanim kayo. Bukod sa may nahahanik kayo,
meron kayong sanggalang sa malakas na hangin, bagyo. Yun muna ang unang tatamaan. Kaya lang kailangan may distansya ang pagtatanim nyo ng puno malayo sa bahay. Kaya yan, malayo kasi yung dating tanim namin na mulberry, pinahugot ng mister ko kasi yung ugat bumaon na sa ilalim ng bahay. Humihina kasi ang pundasyon ng bahay pagka malapit sa malapit sa bahay ang puno. Nako, pag ganito naman may mga alaga kayong mga animals, pag may bakod na ganito pwede yung sampayan din, hindi siya mapapasok ng mga alaga nyong animals. Pag may solar panel, solar portable kayo, ito naman sa aloe vera, protection ng aloe vera kasi dati nagbabrown yan, ngayon nag-green na pag sobrang sikat ng araw, ganun.